day mga ka-wheels, for today's video is another unboxing na naman ng Liberty Walk F40 Tokyo Auto Salon 2023 at ito nga ay yung walang red dot. So binili natin to ng mas mahal compared sa may red dot. Binili ko to around 2,200 pesos. Medyo mahal na siya compared noon. Dati ang nag-range lang ang price nito about 1,500. Pero ngayon umabot to sa 22 to 25. Sayang di ko pa to binili noon. So that binili ko na pala. Pero ito nga yung F40 natin na pure white lang at walang red dot. So syempre tanggalin na natin. Bali ito nga pala is both sealed pa. Yan, naka-sealed pa. Wala pa siyang bakas na nabuksan na. Papansin naman natin sa tape yan kung sealed na or unsealed. Pero dito wala pa naman siyang bakat na pinagbukasan. Pero balik tayo kung bakit mas mahal to compared sa may red dot. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung red dot. Yung may red dot. So bakit ba mas mahal to compared sa may red dot? Unang-una, mas maganda siya for me. Yun yung una kong napapansin, mas maganda siya. Ang linis. Grabe, ganda pala talaga. Noong una kaya di ako bumili nito kasi medyo kapos ako sa budget. Tapos akala ko bababa pa yung presyo nito. So, or na-hype lang pero hindi pala. Bali ito pala is pwede mo naman siyang lagyan ng red dot katulad niyan. Yan. Water slide na decals. Pwede nyo siyang ilagay dito sa may doors. Sa 2 doors niya. Pero mas gusto ko yung walang dot kasi meron na akong red dot nito. So, ba't mas mahal to compared sa may red dot? Unang-una, mas maganda siya. Actually, sa Singapore, ang dami naghahanap nitong ganito. Yung plain lang talaga, walang red dot. Yung plain white lang. Tingin ko, doon nagsimula yun. So, napasa dito sa Pinas. So, yun lang naman possible yung nakikita. Tsaka, tingin ko rin, konti lang yung mga umorder or nag-pre-order nito na plain lang na white compared sa may red dot. So, tingin ko konti lang yung nag-pre-order nito. Kaya, mas naging mas mahal to. Siyempre, kung mababa ang supply pero yung demand mataas, tataas talaga yung presyo. Parang ganun lang din. Pag mababa supply, tas mataas ang demand, tataas yung market. Kung maraming supply, tas mababa pa yung demand, possible, bumaba pa yung presyo. Pero ang nangyari kasi dito, mababa yung supply tas mataas yung demand kaya yun. So dun siya nagmahal. Bali tingin ko onti lang din yung bumili, yun nga, onti lang yung nag-pre-order or onti lang din yung bumili. So yun yung nakikita ko ang possible reason. Tsaka mas maganda to. Ngayon ko lang napagtanto na mas maganda pala to compared sa may red dot. Meron kasi akong red dot dyan, nabili ko lang around 1K or 1.2. Tingin ko, yun yung price na nabilang ko. Pero to kasi, parang ganun din naman siya nag-range ng pre-order. Pero huli na, nung nakabili uli ako. So napansin natin, medyo may style. Diba? May style yung kanyang, parehas lang siya na may red dot, na may ganto rin yung style niya. Ganyan na ganyan din. So may mga nakalimutan ko yung tawag dito. Pero ang ganda, 'di ba? Check natin dito. Ayan, carbon fiber. Yung kanyang dito sa lip. Ang ganda talaga ng likod. Grabe, panalo. Ayan oh, may carbon fiber pa dito sa may bandang, kalimutan ko tawag diyan. Pero yun, carbon fiber sa wings, carbon fiber. Sa interior design niya, may mga design siya sa interior design. Oops. Hindi masyadong kita pero may design yung interior design niya. Tapos, kung rolling wheels ba? Rolling naman pero hindi sobra. I think, ayan o, maganit. Sobrang ganit niya. Pero, for me di talaga nagmamatter kung rolling yung diecast na binibili ko. As long as na nadi-display ko siya sa diorama, okay na sa akin yun. Hindi na magmamatter kung rolling or not rolling. Kasi unang-una hindi ko siya lalaruin. Yun lang naman yun. So yan nga yung ating F40. Ganda talaga, no? Panalong panalo talaga. Kaya pala mataas yung price na inabot nito. Ang ganda.
Tapos, mas malinis din. At i-compare naman natin siya sa may red dot. Okay. So, yan yung plain. Tapos, eto naman yung may red dot. Kita nyo. Parehas lang naman sila ng details. Pero ang pinagkaiba lang talaga nila is may red dot to. Yan yung pula. Ibig sabihin yan, sa Japan, pagkakalam ko sa Japan yan eh. Pero, yun nga, naglabas din sila ng plain. Pero for me, malinis yung plain. Malinis talaga. Parehas naman sila maganda. Kaya ko lang din kinuha, unang-una, malinis din. Tsaka panibagong F40 na collection. At mas gusto ko rin na syempre yung plain din nakuhain ko, hindi lang yung may ganyan. So yun lang, napamahal tayo pero wala tayong magagawa. Kasi masaya rin naman ako dito sa nabili kong to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, syempre pa-like at subscribe na rin. Pa-click na rin yung notification bell para maging updated kayo sa pag-unbox pa natin itong magagandang ating diecast, no? So, yun, maraming salamat. Hanggang sa muli.